Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang ating pong narinig ng mga pagbasa, ngayon tayo nasa 26 na linggo ng karaniwang panahon ay nagbibigay sa atin ng mga paalala. Una po sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang, sinasabi na mayroong mga bahagi ng 70 pinili ni Moises para maging katulong at maging instrumento ng pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos. At meron sa kanila na nagbibigay ng katungkulan at kapangyarihan at ginagamit nila yung kapangyarihan tulad ng mga propeta. O kaya't merong mga tao na na-insecure dahil sa ginagawa nila yung ginagawa din ni Moises. O kaya't sinabi niya at parang sinusumbong kay Moises na merong gumagamit ng kanyang kapangyarihan ng Diyos. O kaya't dapat silang pagbawalan. Pero dito po sinabi ni Moises na hindi niya dapat pagbawalan ang mga taong ito sapagkat gusto nga niyang maging marami yung mga propeta na magiging katulong ng Diyos sa kanyang pagpapalaganap ng kalooban at kapangyarihan na may kapal. Kaya hindi niya sinansala yung mga taong gumagamit ng kapangyarihan at nagiging malapropeta sa kanilang pangangaral. Kaya din naman sa kalawang pagbasa mula kay Santiago, ito po ay isang napakalaking babala para sa lahat ng mga tao na pinagkalooban ng biyaya, material man at spiritual. Ngunit hindi ginagamit ang mga biyayang ito sa tama. Kung kaya sinasabi na mayroong katapusan ang lahat ng bagay at mayroong babala na sinasabi para sa mga mayayaman, para sa mga taong pinagkalooban ng maraming biyaya na hindi ginagamit sa tama ang mga biyaya na kaloob sa kanila. Sa Ebanghelyo ating narinig, siguro po laging napapanahon ang mensahe ng Ebanghelyong ito sapagkat tulad ng ating nakikita at naririnig sa ating kapaligiran, tulad na nangyayari sa ating lipunan, kung kayo po ay nakikinig at nanonood ng hearing doon sa Senado at doon sa ating Kongreso, kitang-kita po natin yung pagkakahati-hati, pagkakapangkat-pangkat, at mga pagkakaaway-away ng mga grupo ng mga mambabatas o dili kaya ng mga tao. Maging sa mga simbahan, hindi lang mo sa lipunan, kundi maging sa simbahan, merong pagkakahati-hati, merong pagkakagrupo-grupo. Kapag hindi ka kakosa, hiwalay ka. Kapag hindi ka kakampi, hindi ka dapat isama. Kung kaya sinasabi ng ating Panginoon na huwag nating pagbawalan yung mga tao na hindi naman galit sa atin, pero ginagawa yung kalooban ng Diyos ay tiyak na panig sa atin. Sapagkat ang mga taong laging gumagawa ng mabuti ay dapat magkasama-sama at magkasundo-sundo. Sapagkat tulad nga ng kahulugan ng ating pagiging Katoliko, hindi po tayo exclusive. Kundi bagos ang pagiging Katoliko ay pagiging bukas o universal para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay maaaring pumasok sa pintuan ng simbahan, ang lahat ay maaari natin tanggapin sa ating pamayanan. Ang lahat ay pwedeng pumasok sa ating komunidad sapagkat iisa yung ating
nilalayon na tayo ay maging isang pamayanan Kristiyano na nagtataguyod sa kaharian ni Kristo. At pinapaalala din sa atin na yung mga tao na gumagawa ng ikasasama ng ating lipunan o dili kaya mga tao na nagiging sanhi ng ating kasalanan ay dapat nating iwasan. At sa ating sarili naman, kung ano yung mga bagay na nakapagdudulot sa atin ng ating ikasasama, ay dapat natin wakasan at putulin. O kaya sinabi nga niya, hindi naman po literal, yung pagpapaalala sa atin ng Panginoon, na kung yung mata mo ang bibigay sila ng kasalanan, dukutin mo. O yung kamay o yung paa ang nakagawa ng kasalanan, putulin mo. Hindi naman po sinasabing literal na puputulin mo yung kamay mo o yung paa mo. Kundi bagkos, ito ay nagbibigay sa atin ng pagkatawan sa mga bagay o sa mga tao na nagiging sanhi ng ating kasalanan. Pwede itong mga kaibigan, pwede itong mga kasamahan sa trabaho, pwede itong mga nakakasalubong natin na nagiging sanhi ng ating pagkakasala. Dapat nating iwasan. Sapagkat sinasabi nga na kung tayo magiging sanhi ng mga pagkakasala ng iba, ay mayroon tayong kalalagyan sa mata ng Diyos sapagkat hindi natin bibigyan ng pagpapahalaga na tayo ay maging instrumento ng kanyang kabutihan. Kundi bagkos nagiging daan tayo sa pagkakasala ng ating kapwa. Kung kaya ito po ay paalala sa atin at pagnilayan natin sa araw na ito, sa buong linggong papasok, ano-ano ba yung mga sanhi ng ating kasalanan at sino-sino yung nagdudulot sa atin ng ating pagkakasala. Amen.